Umabot na sa halos 30,000 ang mga nakapit sa New Bilibid Prison kahit mahigit 6,000 lang dapat ang kapasidad nito. Problema rin ng health facility sa Bilibid. Saksi si Salima Refran. Sa dami ng inmates sa Bilibid, hanggang atip ng mga dormitoryo sa maximum security compound, may mga tao. Maski kisame, ginawa na ring tulugan. Pero mas nakakaikot na raw ang hangin ngayon dahil giniba na ang mga dingding ng mga kubol. Maski mga may edad at may ilang iniindang karamdaman kasama sa general population. Sa tent ER muna sila nagpapagamot. Kahit kasi may bagong NBP hospital, hindi pa ito magamit dahil hindi pa nata-turn over sa Bucor. Mas maayos na ito kaysa sa infirmary at special care pavilion sa medium security compound kung saan nananatili ang mga may sakit na hindi kailangan maospital. Bukod sa siksikan, may ilang tolda lang ang panangga sa init at ulan. Mga nurse lang ang nangangalaga sa kanila. Kulang na kulang raw ang medical manpower ng Bilibid. For us doctors, umiikot kami doon after our 24-hour duty. Ilan lang po ang doktor dito? 4. 4 for the entire Bilibid? Yes. Servicing how many patients? Hundreds of patients. 5,275 ang mga may karamdaman na PDL. Pinakamarami ang mga may hypertension at diabetes. Halos 30,000 ang mga PDL sa Bilibid na 6,345 lang talaga ang kapasidad. Bumaba na ang bilang na yan kasunod ng mga buwan ng pagpapalaya at paglilipat sa ibang kulungan. Imagine, 52,000 na tayo ngayon. 52,000 sa buong Pilipinas, ang kasya lang 12,000. So excess tayo ng 40,000. Talagang worse from pag ikukumpara mo sa ibang bansa. Ang gusto talaga kasi natin, kung ano yung magiging capacity ng isang facility, yun ang talaga maximum na pwede mong ikulong doon sa facility. Ang problema ng congestion sa mga kulungan sa bansa ang hahanapan ng solusyon at reforma sa National Jail Decongestion Summit simula sa Miyerkules. Bukod sa Department of Justice, bumisita na rin sa Bilibid at sa mga pasilidad ng BJMP ang mga maestrado ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.